Sa eksena, nag-uusap sina Lingshan at Yui Qianyan tungkol sa sitwasyon ng kanilang mga sekta at kay Chumo. Ayon kay Lingshan, mas makakabuti para sa alliance ng mga sekta na makipagkasunduan kay Chumo kaysa simulan ang isang digmaan. Naniniwala siyang kahit manalo sila sa isang ganitong labanan, magdudulot ito ng malalaking pinsala sa kanila. Umaasa si Lingshan na hindi magpapakawala ng hindi pinag-isipang hakbang si Chumo. Sa kabilang dako, tila may pagduda si Yui Qianyan sa katalinuhan ng mga matatandang lider ng apat na pangunahing sekta. Hinahamak niya ang kanilang desisyon na sumama sa alliance para lang takutin si Chumo. Naniniwala si Yui Qianyan na si Chumo ang pinakamalakas na tagapagligtas sa Secret Land, at kung wala siya, matatalo sila sa kanilang laban kontra sa mga monster. Ibinahagi ni Jingshan ang kanyang pag-aalala sa kanyang guro tungkol sa kahalagahan ni Chumo. Ngunit ayon sa kanyang guro, may iba pa silang mga insurance measures o mga as na maaaring gamitin para manalo sa War of the Secret Land, kaya't walang kabuluhan si Chumo sa kanilang mundo o sa mga cultivators. Pagkatapos, nagkita na sina Chairman Lee at Chumo. Tinanong ni Chairman Lee si Chumo kung paano niya naramdaman ang pagiging isang bayani noon na nauwi sa pagiging isang kontrabida. Sagot ni Chumo, ang titulo ng bayani ay inilagay lang sa kanya ng iba, at isa lamang siyang normal na tao. Sinagot ito ni Chairman Lee na hindi naman daw ordinaryong tao ang nagnanais wasakin ang Group Alliance, at masyadong malakas ang sense of justice ni Chumo. Naging mas direkta na ang usapan sa pagitan ni Chumo at Chairman Lee. Inilahad ni Chumo ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang chairman, na para makahanap ng hustisya para sa kanyang kapatid na babaeng isinailalim sa eksperimentong pangtao. Wala siyang galit kay Chairman Lee bilang tao. Ang kanyang hangarin ay matukoy ang tunay na may sala sa kanyang kapatid. Sinagot ito ni Chairman Lee ng may pagkamangha, sinabing katawa-tawa na naglaan ang Group Alliance ng napakalaking paghihirap para dito, ngunit sa huli, ay para lang pala ito sa kanyang kapatid. Sinabi pa niya na walang kinalaman sa kanya kung sino ang kaalyado ng Group Alliance. Nagpatuloy ang usapan sa pagbanggit ni Chairman Lee tungkol sa Continent X, na posibleng may koneksyon sa misteryo ng eksperimento sa kapatid ni Chumo. Ibinunyag ni Chairman Lee ang lihim na kasaysayan ng Continent X, isang misteryosong kontinenteng lumutang mula sa dagat mahigit 100 taon na ang nakakaraan. Ang lugar na ito ay mayroong peligrosong sinaunang mga guho, sekretong kayamanan, na nagbibigay ng espesyal na kakayahan sa mga ordinaryong tao, at kakaibang mutant na mga nilalang. Ipinakita rin na ang ilang tao, na naging bahagi ng pioneer na ekspedisyon sa Continent X, ay sumailalim sa pisikal na pagbabago, nagkaroon ng malakas na lakas, at tinawag silang hunters. Ang kanilang kapangyarihan ay konektado sa mga halimaw sa Continent X, na sa katunayan ay degradadong demonyo na mga hayop. Ang kapangyarihan ng isang hunter ay hindi perpekto, mas makapangyarihan ang hunter, mas maikli ang buhay. At may ilang hunters na unti-unti ring nagiging mga halimaw. Sa loob ng 100 taon, tanging isang tao lamang ang naging ganap na integrado sa kapangyarihan ng mga halimaw, at kahit pa kontrolin ang lahat ng halimaw sa isla. Ang kanyang pangalan ay King Haie. Ang Group Alliance ay nagtipon at nagparami ng kanyang Queen Cells, kaya kahit lumubog na ang Continent X, kayang-kaya pa rin ng kanilang grupo na gumawa ng mga hunters, bagaman may kapansanan pa rin sa kanilang haba ng buhay. Ipinaliwanag ni Chairman Lee na pagkatapos lumitaw ng tunay na Demon Beast, isang grupo ang nakakita ng pag-asa at nag-udyok sa iba't ibang mga grupo na makipagtulungan sa Demon Beast. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga cells ng Queen at mga cells ng Demon Beast, maari bang makalikha ng isang hunter na walang kapansanan? Kung magkagayon, magkakaroon ng paraan ang mga nasa kapangyarihan sa grupo na magkamit ng malalakas na kapangyarihan na ligtas at madali, at may mahabang buhay. Si Chumo ay nagtanong kung ang eksperimento na ito ang dahilan kung bakit nasangkot ang kanyang kapatid. Nais niyang malaman ang pangalan ng grupong ito. Ngunit tumanggi si Chairman Lee na ibigay ang impormasyon na walang kapalit, sinabi niyang ang susunod na bahagi ay bayad na nilalaman. Ayon kay Chairman Lee, siya ay isang negosyante at hindi maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon ng walang kapalit. Hiniling ni Chairman Lee kay Chumo na patayin siya. Nagulat si Chumo at tinanong kung seryoso ang matandang lalaki. Paliwanag ni Chairman Lee, ang kanyang anak na si Lee Hanling ay kasalukuyang nakikipagtulungan kay Chumo laban sa grupo. Dahil dito, magiging presyo ng pagtataksil ang buhay ni Lee Hanling kapag natuloy ang legal na paglilitis laban kay Chairman Lee.
Ayaw niyang tanggapin ang ganitong kahinatnan. Sabi ni Chairman Lee, kung papatayin siya ni Chumo, magiging kaaway na talaga ito ng grupo. Sa ganitong paraan, magiging mahalaga pa rin si Lee Hanling kay Chumo hanggang sa mawasak ang grupo, at bibigyan siya ng mas mataas na prioridad ng grupo bilang kalaban. Sa ganitong paraan, magiging ligtas si Lee Hanling. Nagpasya si Chumo na umalis na lang at maghanap ng ibang mapagkukunan ng impormasyon dahil ayaw ni Chairman Lee na ibahagi ito. Subalit, sinabi ni Chairman Lee na limitado lang ang mga taong may kaalaman sa eksperimentong ginawa sa kanyang kapatid at wala siyang makukuhang ibang mapagtanungan kundi siya lang. Nasa mesa ni Chairman Lee ang listahan ng mga taong involved at handa na siyang harapin ang kahit anong mangyari, kasama na ang kamatayan. Ayon sa kanya, marami na siyang masamang nagawa sa buhay na kahit pa siya ay hatulang mamatay ng 50 beses, ay hindi pa rin ito sasapat. Chumo, sa kanyang sarili, ay nagsabi lamang ng naiintindihan ko. Sa napipintong pag-atake ni Chumo kay Chairman Lee, tinanong niya ang chairman kung may huling mensahe ito para kay Lee Hanling. Sinagot siya ng chairman na kahit hindi niya gaanong kilala ang kanyang mga anak, si Lee Hanling ay isang anak na ipinagmamalaki niya. Kahit magkaibang landas ang kanilang tinahak, masaya siyang makita ang anak na mamuhay ayon sa gusto nito. Matapos nitong sabihin ang ngayon, patayin mo ako. At maging tunay na bayani, ay sumabog ang lokasyon kung nasaan si Chairman Lee, na nagdulot ng pagguho ng kalahating bahagi ng gusali. Matapos ang pagguho ng gusali, tinanong ng convoy si Chumo kung ano ang kanyang ginawa, at nasaan si President Lee. Sinagot siya ni Chumo na napagdesisyonan ni President Lee na ang kanyang pakikipagsabuatan sa mga halimaw ay isang malupit na krimen, at humiling ito na tapusin na ang kanyang buhay. Sumagot ang convoy ng, tigilan mo na ang kalokohan mo. Ikaw na baliw, gusto mo bang simulan ang isang digmaan laban sa Group Alliance at sa 4 na pangunahing sekta? Si Chumo ay walang paliwanag na ibinigay at sinabing kung gusto ng digmaan ng convoy, ibibigay niya ito. Tinawag ng convoy ang mga cultivators upang i-report ang mga kasalanan ni Chumo sa 4 na pangunahing sekta. Subalit pinatigil siya ni Jingshan at sinabing hindi pa oras para ang convoy ang magdirekta tungkol sa internal na mga bagay ng mga cultivators. Sinabi ni Jingshan kay Yu Qianyan na oras na para umalis at tumugon si Yu Qianyan ng opo. Samantala nalipat ang eksena, si Lee Hanling ay namangha sa sinabi ng kanyang amang siyang pinagmamalaki siya. Inihayag ni Chumo na siya ang pumatay sa kanyang ama at nauunawaan niya kung gusto ni Lee Hanling na tapusin ang kanilang pagkakaalyansa. Gayunpaman, sinabi ni Lee Hanling na wala siyang galit kay Chumo. Para sa kanya, hanggat matigil ang masamang plano ng Group Alliance at maiwasan ang paglusob ng mga halimaw, anumang presyo, ay katanggap-tanggap. Marami na raw ang nawalan ng buhay at mahal sa buhay para mapigilan ang Group Alliance, at ngayon, kanyang turno na. Pinayuhan niya si Chumo na mag-ingat dahil itinuturing na itong kaaway ng lahat, mula sa Group Alliance hanggang sa mga cultivator. Si Chumo ay nagpahayag ng kanyang kahandaan para sa anumang susunod na mangyayari. Tinanong niya si Lee Hanling kung saan matatagpuan ang natitirang 7 demon beasts sa mundo, at siniguro ni Lee Hanling na tumpak ang impormasyong kanilang natukoy. Pumayag si Chumo at sinabing nagsimula na ang digmaan, at wala na siyang balak bigyan pa ng oras ang kanilang mga kaaway na maghanda. At sa lugar naman ng media conference, ipinaalam ng convoy ang malungkot na balita na si Chumo ay pumatay kay President Lee ng Lee Group sa isang umano'y friendly meeting. Binanggit niyang ang 4 na pangunahing sects ng cultivators at ang 60 financial groups ay nagkasundo na maglunsad ng isang panghuhuli kay Chumo. Isang araw pagkatapos, maglalabas sila ng joint reward para sa kanyang pagkakakapture. Inimbita rin si Ku Chansin, ang master ng Dantai Bidong, isa sa 4 na pangunahing sects, upang magbigay ng kanyang pahayag. Sinabi ni Ku Chansin na kailangan sumuko si Chumo agad at tanggapin ang parusa at pamamahala nila. Kung hindi ito gagawin ni Chumo, gagawin nila ang lahat para wasakin siya. Ang mga reporter ay napaisip at nagulat sa balitang ito, na napansin nilang labis na mapangahas. Sa gitna ng press conference, biglang naging maingay ang mga reporter dahil sa isang live interview kay Chumo. Hinamon ng convoy ang mga reporter na tumahimik, ngunit naputol siya nang may magbalita na nagbibigay ng live interview si Chumo. Sa kanyang live interview, inihayag ni Chumo na natagpuan na niya ang natitirang 7 demon beasts na itinago ng group at lahat sila'y patay na.
Inakusahan niya ang group ng pakikisabuatan sa mga monster para sakupin ang Earth at ng pagsasagawa ng eksperimento sa tao gamit ang cells ng demon beasts. Binanggit niya rin na isa sa mga naapektuhan ng eksperimentong ito ay ang kanyang kapatid. Ang lahat ng ito ay ginawa ng group para palawigin ang buhay ng kanilang mga top executive at patibayin ang kanilang posisyon. Nagdeklara si Chumo ng digmaan, partikular kay President Qian ng Qianjun Group. Sinabi niyang simula ngayon, magiging magkaaway na sila. Para sa iba pang mga groups at cultivators, babasagin niya ang lahat ng sagabal sa kanyang paghihiganti. Isang beses ko lang ito sasabihin, at sinabi ni Chumo, umiwas na lang sila. Nagsimula ang eksena sa isang kuweba kung saan naroroon sina Jingshan at Kuchanshin. Pinakikiusapan ni Jingshan ang kanyang guro na pag-isipan muli ang sitwasyon kay Chumo. Ayon kay Jingshan, isa si Chumo sa mga indispensable na puwersa para sa lihim na digmaan at hindi makikinabang ang kanilang grupo sa pakikipagtulungan sa group para kondenahin at pigilin si Chumo. Sumagot si Kuchanshin na ang kahinaan ni Jingshan ay ang pagiging sobrang maawain nito. Tinanong niya si Jingshan kung alam nito kung bakit dinala siya sa kuwebang iyon. Napansin ni Jingshan na kakaiba ang konsentrasyon ng anima sa kuweba na mas mataas kumpara sa karaniwan. Lalo na sa mga mas malalim na bahagi ng kuweba, kung saan halos kapareho na ito ng level ng anima sa Secret Land. Nagtataka si Jingshan kung ano ang meron sa kuwebang iyon. Nagsalita si Kuchanshin na 2 dekada na ang nakalipas, napansin niya ang paggalaw ng espasyo sa pagitan ng isa pang mundo at ng Earth, at inasahan niyang magkakaroon ng imbasyon mula sa ibang mundo. Sinabi niyang ang mga master ng 4 na pangunahing sektor ay kumuha ng bahagi ng lihim na espasyo at itinago ito sa kuwebang iyon bilang lugar ng pagsasanay para sa Daozi ng kanilang sektor. Nagtanong si Jingshan kung ano ang Daozi. Sinabi ni Kuchanshin na may 4 na Daozi na siyang totoong mga tagapagmana ng kanilang 4 na master ng sektor. Sila din ang kanilang napiling mga tagapagligtas. Nagulat si Jingshan sa impormasyong ito. Nagtanong si Jingshan kung ano ang ginagawa nila bilang mga tagapagligtas at kung para saan ang pagkamatay ng iba't ibang cultivators sa Secret Land. Inilahad niya na si Chumo ay naging mahalaga sa kanilang misyon dahil hindi lamang niya nasira ang mga patibong ng mga halimaw, kundi natukoy at pinatay rin niya ang lahat ng mga ito na nakapasok sa Earth. Tumugon si Kuchanshin na walang silbi si Chumo. Ayon sa kanya, ang Destiny Coin ay naglilikom ng kapangyarihan ng paniniwala at espiritualidad mula sa mga manonood na ginagamit upang palakasin ang kapangyarihan ng mga cultivators. Base sa kanilang mga obserbasyon, hindi na nagdudulot ng dagdag na lakas ang Destiny Coin kay Chumo, kaya't itinigil na nila ang pagbibigay nito sa kanya. Sinabi ni Kuchanshin na naubos na ang potensyal ni Chumo. Sinabi ni Jingshan na hindi lamang si Chumo ang hindi nakakakuha ng Destiny Coins, kundi pati na rin ang ibang mga tagapagligtas. Kung binigyan sila ng pagkakataong gamitin ang Destiny Coins para tumaas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, marahil ay mas maraming tagapagligtas ang maliligtas noong huli. Tumugon si Kuchanshin na ipinagmamalaki niya si Jingshan bilang isang disipulo. Inilahad niya na 70% ng mga nakolektang Destiny Coins sa Secret Land ay ibinibigay sa 4 na Daozi upang mabigyan sila ng mas magandang kapaligiran para sa kanilang pag-cultivate. Sa kasalukuyan, hindi na daw huli ang kapangyarihan ng 4 na Daozi kay Chumo at malapit na itong malampasan. Kaya't hindi na nila kailangan si Chumo at itinuturing na lamang siyang isang hindi stable na elemento para sa kanila. Plano na ng mga master ng 4 na pangunahing sects na patayin si Chumo sa susunod na pagkikita. Sinabihan ni Kuchanshin si Jingshan na matapos ang unang 2 labanan sa Secret Land, nakilala na ang potensyal niya at ni Yu Qianyan. Dahil dito, magkakaroon sila ng parehong pagtrato tulad ng mga Daozi pagkatapos ng pag-uusap ng mga master ng 4 na pangunahing sects. Nagpakita si Jingshan ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Nang tanungin ni Kuchanshin kung bakit siya nag-aalinlangan at kung hindi ba niya gustong maging mas malakas, sinagot ito ni Jingshan. Ayon sa kanya, hindi niya tatanggapin ang kapangyarihan na nakamit sa pamamagitan ng sakripisyo ng iba. Hindi rin daw siya lalaban sa kanyang tagapagligtas. Dagdag pa, ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya kay Kuchanshin na itinuturing niyang master. Sa eksena sa Qianjun Group, ipinakilala ni Qian Lianshan, ang presidente ng Qianjun Group, ang sarili niya kay Chumo. Itinanggi niya ang mga paratang tungkol sa eksperimento sa mga tao at mga selula ng halimaw at itinuring itong katang-isip lamang.
Ngunit sinabi niyang handa siyang harapin si Chumo sa laban at maghihintay ito para sa kanya sa labas ng Kishan kinabukasan. Samantalang nangyayari ito, pinapanood ni Lei Hanling ang balita. Napangiti siya at sinabi na tipikal ito kay Chumo na magalit sa apat na pangunahing sex at sa group alliance. Napilitan pa nga raw lumabas si President Qian dahil kay Chumo. Sinabi pa ni Lei Hanling na nagkakaroon ng konsentrasyon ng puwersa ang mga sex at group alliance para kay President Qian at nagtatanong kung may iba pang plano si Chumo. Sinurpresa ni Chumo si Lei Hanling sa pagtukoy na napapalapit na ang oras at kinakailangang resolbahin ang mga problema sa loob ng komunidad ng tao agad-agad. Ayon kay Chumo, may malalang problema sa Secret Land na hawak ng apat na pangunahing sex na nagdudulot ng maraming butas sa sistema. Dahil dito, maaaring makialam ang mga dayuhang Diyos na nagiging sanhi ng maraming pagkakasawi. Nagpahayag din si Chumo ng kanyang pag-unawa na ang mga cultivators at financial groups ay mahihina at itinuturing niyang tamang panahon na para ibagsak sila. Sa kanilang pag-uusap, pinagdebatehan ni Lei Hanling at Chumo ang kakayahan ng huli na labanan ang group alliance at ang apat na pangunahing sex. Ayon kay Lei Hanling, bagaman malakas si Chumo, wala siyang lamang kapag hinaharap ang nabanggit na mga puwersa. Sinabi niyang ang bawat master ng apat na sex ay may labanang lakas na katumbas ng 1,000 1,300 taong gulang na halimaw. Dagdag pa, ang mga class hunters ng grupo ay may mga lihim na kayamanan na may kakaibang kakayahan at ang kanilang aktual na labanang kasanayan. Din tumugon si Chumo na mali ang pag-assess ni Lei Hanling mula sa simula dahil hindi pa niya ipinapakita ang buong lakas niya. Sa tahanan ni Yutong, tinanong ni Chumo ang kalagayan ng kanyang kapatid na hindi pa rin nagigising. Ayon kay Yutong, bumalik na sa normal ang mga bodily functions ng kapatid ni Chumo, pero hindi pa rin maalis ang hininga ng halimaw sa kanyang katawan, na siyang dahilan ng kanyang pagkakakoma. Inako ni Yutong na kulang ang kanyang kakayahan sa paggagamot. Nagpasalamat si Chumo kay Yutong at sinabing maghahanap siya ng research materials mula sa Qianjun Group na makakatulong sa paggamot sa kanyang kapatid. Nag-usap sila ni Chumo hinggil sa kanyang plano na makipagdigma sa group alliance at apat na pangunahing sects. Nag-alok si Yutong na sumama, ngunit tinanggihan siya ni Chumo. Ayon kay Chumo, masyadong mapanganib ito dahil kapag ginamit niya ang buong lakas niya, maaaring masira ang buong lugar at madamay si Yutong. Dumating si Ere at sinabing hindi sila makakatulong kay Chumo sa kanyang laban. Mas mabuting manatili na lang sila sa tahanan at maghintay na lang sa kanyang pagbabalik. Pumayag si Chumo na isama si Ere para sa karagdagang seguridad. Nagulat si Ere at ipinaliwanag na wala na siyang kapangyarihan mula noong dumating siya sa Earth at isa na lamang siyang mahinang ferret. Nagdesisyon si Chumo na isagawa ang isang test. Kapag umabot sa 30 ang favorability ni Ere, magkakaroon ng bagong gantimpala ang sign-in system na tinatawag na symbiotic evolution. Sa pamamagitan nito, maaaring ibahagi kay Ere ang kalahati ng combat power ni Chumo. Ang gantimpala sa unang araw ng pag-sign-in ay ang kapangyarihan ng 1,000 taong halimaw. Matapos mag-sign-in si Chumo, napansin ni Ere na unti-unti na siyang bumabalik sa dating lakas. Sa sumunod na araw ng pag-sign-in, ang gantimpala ay ang passive state of fighting Holy Law na nagdaragdag ng 3 beses sa kanilang normal na combat power. Napakalakas ng naramdaman ni Ere at dahil sa biglang pagtaas ng kanyang lakas. Sa huli, ang aktibong kasanayan na Fighting Holy Law ay nagdudulot ng pagtaas ng 10 beses sa kanilang combat power, na lalo pang nagpataas sa kanilang kakayahan sa labanan. Labis na namangha si Ere sa biglaang pag-angat ng kanyang lakas, kaya't nagtanong siya kung gaano na ba kalakas si Master Chumo. Sinagot ito ni Chumo na dahil sa Fighting Holy Law, umabot sa antas ng 1,400 taong gulang na halimaw ang lakas ni Ere sa normal na kalagayan. Kapag ginamit ang aktibong kasanayan, umaabot sa 50,000 ang combat power ni Ere, katumbas ng 1,200 taong gulang na halimaw. Ayon kay Chumo, sa ganitong kalakasan, kayang-kaya ni Ere na wasakin ang group alliance at ang apat na pangunahing sekta mag-isa. Sa sumunod na araw, kinakabahan si President Qian dahil malapit nang dumating si Chumo. Gusto niyang umalis pero pinipigilan siya ng convoy. Sinabi ng convoy na hindi siya dapat umalis dahil magiging sanhi ito ng kabiguan sa plano na patayin si Chumo. Ipinunto ng convoy na ito ang pinakamagandang pagkakataon na mayroon sila para sa layuning ito.
Nagalit si President Qian at tinanong kung bakit siya dapat isakripisyo gaya ni Old Man Lee. Sinagot siya ng convey na iba ang sitwasyon niya kumpara kay President Lee. Nandito na ang mga master ng 4 na pangunahing sekta at kalahati ng mga rank hunters ng Group Alliance ay nakadeploy na. Ayon sa convey, ang base na ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa kasalukuyan at walang makakasakit kay President Qian. Sa sandaling puno ng tensyon na ito, tinanong ni President Qian kung kumpleto na ang Elite Hunter Squad. Tiniyak siya ng convey na oo, isinalaysay ang kanya-kanyang natatanging at makapangyarihang kakayahan ng bawat miyembro na lahat ay dinisenyo para neutralisahin at puksain ang mga makapangyarihang kalaban tulad ng mga master ng 4 na pangunahing sects. Sa kabila ng kakilakilabot na kakayahan ng mga class hunters na ito, nang sa wakas ay makaharap sila ni Chumo, kaswal niyang binaliwala ang buong grupo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.